Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino diyan sa Pilipinas at kung saan man kayo nariyan sa mundo. Ito po yung gabing ating topic ano. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na si sis best friend, Sir Hero, Sir Al Olalia, Sir Gis. Teka lang, wala ata si Sir Gis ngayon. Sir KB, Sir Al Pachinko. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayon yung ating topic ano. Ito po yung naobserbahan ko kasi itong doon sa ano ata yun yung Prime Minister ng ano ng China doon nagpunta sa US, yung si Wang Yi. Prime Minister ba yun? Naobserbahan ko po parang meron silang gustong iparating i-project sa buong mundo ano na parang gusto nilang ipakita na nag-uusap pa yung mga dalawang malalaking bansa, kapareho sila, no? Katapat nila China. Kaya naobserbahan ko po at ito po yung gusto ko ngayon talakayin. Andito na po si sis best friend. Siya lang ata, wala ata ngayon si Sir Gis. Meron kasing ano dyan, yung araw ng mga patay. No, dito po sa Japan, baliktad eh. Yung araw ng mga patay sa kanila dito, August po, yung Bong Yasumi yung tawag nila, araw ng mga patay. Iba po dito kasi sa Japan, dito po ako sa Japan. Ayan, ito, parang normal lang na Sunday, gano'n. May guy dyan. Pero ito po yung na-obserbahan ko, no? Meron po tayong video, i-play po natin, ano? Teka lang, pakitin po natin si best friend. Sir Gis pala to. Teka lang, ilagay ko si... Ayan. Dito pala siya sa one. Ayan sis, nandiyan ka na. Meron po akong video yung sa Fox News na video, yung news nila doon sa Amerika. Naobserbahan ko po kasi na alam na nila yung kung ano yung pakay ng ng China doon sa US, yung si Wang Yi. Kaya lang po, baguhin natin yung pangalan ni sis best friend. Ayan. Ayan na sis. Ayan na yung pangalan mo. Yung hindi na Sir Gis. Ipipilay ko lang video para maintindihan natin yung Fox News doon sa Amerika. Kaya lang ang problema, baka ma-CPR tayo. Pag ma-CPR, burahin ko na lang. Burahin ko na lang yung video. Pero kailangan po kasi malaman to ng ating mga kababayan. No? Malaman ng ating mga kababayan na mga naniniwala pa dyan sa China, sa mga pinagsasabi nila, no? Ito po yung nagpapatunay na kahit na doon sa Amerika, alam na rin yung ang style ng China na bulok, no? Alam na po. Alam na, kaya i-play po natin yung video, no? Hindi ko lang po ma-play siya ng tuloy-tuloy kasi nga baka ma-CPR. Hindi ko alam kung masi-CPR tayo. Pero ito po kasi importante ito. Kailangan malaman ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas kung ano iniisip din ng doon sa Amerika ng mainstream media nila, no? Yun yung importante po to. Kaya i-play po natin yung video. Ito po, no, Fox News na. Ito po yung mainstream media nila doon sa Amerika. Play lang po natin, ha. The White House welcoming Communist China's top diplomat who wraps up a 3-day trip to Washington, meeting with Blinken twice and Biden on Friday. And next month, the president will come face-to-face with Xi Jinping. The full details are currently being worked out. Just this week, a Chinese fighter... Ayan po, ito yung sa si Jinping po, no? Win-work up nila kasi baka next week sa APEC ata yun, sa mga meeting ng mga bansa. Sa San Francisco ata yun eh. Magkikita yung presidente ng China tsaka presidente ng Amerika
Kaya po wino-workout nila, pinaplantsa na nila no, kung ano yung dapat pag-usapan nata. Kasi alam nyo na, kailangan po yun. Ituloy po natin. Jet came within 10 feet of an American B-52 bomber flying over the South China Sea, and the stakes have never been higher. Here to react, Heritage Foundation Senior Fellow for China Strategy, Michael Pillsbury. Michael, thank you for joining us again this week. It's always so important when we have you on. You always are so informative. So what is... Ayan po, di ba sa Amerika may mga strategists sila, may mga analyst. Ayan, pakinggan po natin yung sasabihin. is the message that the Chinese, specifically with this, flight running so close to our fighter jet, what is the message the Chinese are sending to us right now? What should we be getting out of that? Ayan po lahat po ng mga kilusan ng mga bansa na yan, mga di ba, China, Amerika, kahit na anong bansa, meron po message yan kaya yan po dapat obserbahan nyo. Yan po yung aking inoobserbahan palagi, yung mga moves nila kasi may message yan Tuloy po natin Rachel, I think what they're saying is addressed to the whole world, not just to Americans. They're saying that America is in decline, that China has no fear to fly within 10 feet of an American jet. Tinatawanan niya po, di ba? Kasi parang pinoproject nga po ng China, na hindi sila takot sa Amerika, sa bomber. Pwede sila lumapit ng ganyan. Pinagtatawanan nito kasi alam naman na ano lang yun parang nag-show. Ituloy po natin pero delikado po kasi. They simply don't seem to feel that Biden is any kind of a power globally. And they've got a concept they call the Global South, which is the vast majority of the global population. They're focused on that, trying to demean the United States, look down on the United States. Demean United States, look down United States. Ganon din po yung ginagawa nila sa Pilipinas, di ba? Show lang po yan ng China. Huwag po kayong matakot yan kasi show. Tuloy po natin. In particular, Biden himself, but also their military seems to want to make a point to our military that we're equal to you, we're not afraid of you. Our Navy is actually bigger than your Navy. You may have seen the testimony recently from an American four-star general that China now has more ICBM silos because of a new construction program than America does. So this is what's at stake for them is trying to show that America is weak and getting weaker. It's really quite dangerous, I think, because I think ayan po, narinig nyo show lang po, showmanship yan Parang alam nyo propaganda. Gusto nila ipakita sa buong mundo, mahina na yung Amerika. Alam niyo, marunong naman kayo mag-English, intindihan niyo siguro, di ba, mga sir? It's not true. We're not that weak at all. Really? So what do you make about the timing of this? I mean, here we have what's going, we're distracted. We have all this stuff going on in the Middle East. We have Ukraine. We've had, military generals and ex-military experts on our show saying that our military is just not what it should be in terms of all the threats out there in the world right now. So what do you make of the timing of this? Well, the timing seems to be designed to show the world that Biden is begging to see Xi Jinping and the Chinese leaders. It's a very strange framework that they're laying out for the world. That look at America. Biden sends these 4 cabinet ministers. Now Biden himself, wants to meet with us in San Francisco. So it's about the image that China's portraying to the world, that Biden is seeking to meet with them, as opposed to the other way around. With President Trump, Baliktad, di ba? Gusto parang pinapaano nila sa mundo, gusto i-project ng Chinese, ng mga ng China nga po, na si Biden pa yung gusto makipagkita kay Xi Jinping, yung pinapalabas nila, parang gustong-gusto. Parang show nga po to di ba? Ituloy lang natin. is doing China issues. The Chinese themselves said he was very clear. They knew what he wanted. And he was dealing from a position of either equality or strength. We just don't seem to have that right now. How much do you think the fact that Joe Biden may be compromised has to do with the way he's approaching China? Well, it's interesting. The Chinese deny that. They say there's no Biden crime family, and they also attack my book. I wrote a book 8 years ago,
that then was attacked by everybody, saying that China wants to kind of take over the world. They say that that is not true either. So Right. they're busy denying everything about themselves that's negative in the middle of our election campaign. Yeah, well, we can just look at what they're doing and draw our own Yes. conclusions. All right, Michael Pillsbury, always great having you on. Thank you. Thanks, Rachel. All right. Ayan po yung ating video. Ano po yung masasabi nyo dito? Ito po yung style ng China, no? Bulok, ano? Yung mga napapaniwala lang dito, yung mga walang kinalaman. Ayan po, sana kung may makapanood man nito, malaman po ninyo na ayan po yung mga ginagawa ng China, ano yan, parang propaganda, pinoproject nila na malakas pa yung China, bagsak na nga ekonomiya, no? Tapos pupunta doon yung nila, yung diplomat nila, si Wang Yi nga, no? Tapos parang magkaibigan pa rin yung China tsaka yung US, yun yung pinoproject nila. At nagmamakaawa si Biden na makita si Xi Jinping. Parang ganun yung gusto nilang i-project, i-input sa sa kaisipan ng mga tao sa buong mundo. Ayun po yung dapat yung obserbahan, yung mga ganitong bagay. Ayan, nakikita nyo na po. Siguro nga, ito nga yung title natin, di ba? Yung mga Duterte at mga galamay na lang siguro nila ang nagpapaniwala sa China, no? Kung ano yung mga pinagsasabi. Kasi alam naman ng buong mundo, bagsak na ang ekonomiya ng China, no? Kung naobserbahan nyo po, no? At saka tingnan nyo yung North Railway at saka sa Mindanao Railway ata wala na. 'Di ba yung lahat ng Tatlong project daw yun na kinancel. Tatlo siya na project na na dapat China ang gagawa. kaya tapos Yung panahon pa ni Gloria kasi yun eh. Tapos kinancel kasi maraming maraming nakita na mga corruption, yung ganun. Kinancel panahon na binuhay uli. ayun sa Mindanao nga, 'di ba? Sinasabi nila sa Mindanao daw hindi na natuloy kasi wala nang pera yung China eh. Nakikita nyo naman eh, ayan yung nagko-collapse na nga yung nila doon, yung 'di ba yung nila, yung real estate, 'di ba, doon sa China. Pag wala Lang kasing real estate na may problema doon, yung mga factory, yung mga trabaho, wala yung nang mga pagkain. mm, Tapos yung ultimo sila doon sa loob nagkakagulo din, yung mismong member nung sa communist kasi yung reason Communist yung Party, 'di ba? mga pro at saka yung anti. Oo. But although ayaw nila sa mga patakaran ni Xi Jinping tsaka yung mga vision niya, yung iba hindi sila vocal na nagsasalita harap-harapan niya. Pero ang katotohanan nun, 'di ba, wala nang yung mga factory doon, wala nang order, 'di ba? Yung walang order yung factory. Tapos wala nang pera, 'di ba? Namomroblema na. Pero diyan sa Pilipinas, sa bansa natin, gusto pa ring i-project ng mga Duterte, mga galamay nila na maganda talaga yung China, no? Mayaman kaysa sa Amerika. No? Yan yung akala nila maluloko nila yung mga Pilipino. Sana po mapanood to ng ating mga kababayan, ano? Ayan na yung nakikita, pati nga sa Amerika, alam na na showman lang, propaganda lang yung ginagawa ng China. Yan, gumalaw si Wang Yi na yan. Parang i-project, di ba, na ipakita doon na nag-uusap pa sila ng Amerika. Tapos walang masabi kasi maliit lang yung Pilipinas. Kahit ano sabihin natin, kahit magreklamo tayo, yung mga superpower nag-uusap, wala tayong magawa. Ganun yung gusto nilang i-project, ano. Pero ayun, nahalata na sila ng Amerika na kung ano yung style nila, di ba? Gusto nila i-project na ganun sa buong mundo na kaya nilang tapatan. Pareho sila, katapat sila ng Amerika sa superpower. Sa totoo, wala na yan. Bagsak na yan. Kagaya din dito sa Japan po dati, yung yung malago pa yung ekonomiya dito sa Japan, parang mayayabang din yung Hapon. Mga Hapon ang yayabang po, no? Pinangbibili yung mga doon sa Amerika, no? Pinangbibili yung mga real estate. Pati nga yung Rockefeller ata na doon, building. Gustong bili ng Hapon dati, no? Ngayon halata sila ng Amerika.
ayan, gumawa ng paraan, ano. Oh. Sinasabi po ng mga analista, karamihan yung China magiging kagaya rin ng kung ano yung dito sa Japan ngayon, naghihirap na. Iba na kasi. Hindi na yung kagaya ng dati na masagana yung ekonomiya nila. Ganyan din mangyayari sa China kasi nahalata na sila ng Amerika eh. Tapos yung China naman, parang yung style nila, bulo kasi. Parang gusto pa nilang i-project na yan sa buong mundo na okay pa kami, kaya namin tapatan yung Amerika, superpower kami kagaya ng Amerika, no? Parang ganun eh. Yung problema lang po, marami sa ating napapaniwala dahil dyan sa mga traidor sa bayan natin, no? Kung ano yung narrative ng China, kung ano yung gusto i-project ng China, yun yung pinoproject nila sa Pilipinas. Gusto nilang, yung narrative nila pare-pareho eh. Tinatakot pa ni Duterte, ni Digong, no? Tinatakot pa yung mga Pilipino, ano? Magkaka-nuclear war daw, wala naman tayong magawa eh. Wala tayong laban sa China, eh, no? Yun yung Sana po yung ating mga kababayan. Paano niya sasabihin na walang laban doon? Mismo sa loob nga ng China, nagkakagulo nga. Sila yan. Kaya kasi ang kwento ng ibang mga naririnig ko, pag nagkaroon nga ng gera, subukan mag-mobilize ng troops outside China, di ba? Mapipilitan sila magpalabas ng mga talo nila palabas, magkakagulo din sa loob kasi pagkakataon na ng mga aktivista sa loob na matagal na sila na nagkikimkim ng sama ng loob sa na mag-riot. Yung pala yun. Talaga government kasi marami ng traffic sa kanila. Like for example, yung mga land grabbing, tapos yung mga doon, human rights, yung mga ganyan. Maraming kaso doon sa loob. Kaya hindi pa yung mga tao na yan, hindi pa yan kumbaga hindi pa nila oras. Pero pagka sasabayan nila, magkakagulo dito sa loob. Sino unahin doon targetin? Edi yung mga din, yung official na kinagagalitan nila. Kaya nga eh. Pero wala ba kayo napapansin? Di ba sis yung yung doon sa China, namatay yung si Lee, si Lee, yung ano ba nila yun? Prime Minister? Hindi. Ano yun? Prime Minister? Namatay, di ba? Wala man lang parang lang yung lahat ng kalaban ni Xi Jinping, parang yung ayaw niya ng mga opisyalis doon namamatay or nawawala. Ganun nangyayari, di ba? Kaya alam din ng US na may problema yung China ngayon, Tapos alam na nila yung style ng China na ganyan. Ayaw pa ring aminin na may problema at bagsak na sila. Bagsak na yung China eh. Ayaw nilang aminin. Gusto pa ipa-project na yan. Pupunta pa talaga doon eh. Basa ng mga analyst, basa ng mga strategies, yung mga pinagagawa ng China ngayon. No? At alam nila kung ano nangyayari doon sa loob. No? Marami yan silang mga spy doon eh. Ngayon, etong mga traidor ng bayan natin na nandyan sa Pilipinas, no? Siguro mawawala na ng pondo, no? Wala na silang makukuha doon sa China. Kaya dapat po ipaglaban natin yung bayan natin, Kasi alam na natin pag wala silang funds, pag walang pera, no? Pag walang yung pambayad, pangbili nila ng mga supporter nila, ay hindi na sila makakagalaw. Ganun yun eh. Dapat po ipaglaban natin at alam na natin na nakikita na natin yung katotohanan. Ito yung China, ganito na. Ito lang yung nagbibigay sa kanila ng lakas eh. Itong China na to eh, no? Ito yung sinasabi nila na nila, yung parang amo, no? Amo nila yan eh. Kasi alam naman po natin hanggang ngayon eh, meron ba silang pahayag kontra China? Yung lahat po ng mga traidor ng bayan ng Pilipinas malalaman mo yan sa mga salita nila, no? Hindi talaga yan nagsasalita kontra China. Yung mga nasa payroll. Kasi siguro hindi pinapayagan ng amo nila, no? Na magsalita sila kontra sa China. Kaya yung mga nasa payroll hindi yan magsasalita. Yung siguro yung mga galamay nila pwedeng magsalita.
'Di ba? Yun para hindi mahalata, 'di ba? Pero yung mga nasa payroll talaga, hindi yan magsasalita na kontra China. Kaya alam na niyo na po kung sino yung mga ano sa bayan natin, traidor. Sana po wag niyong suportahan ang mga traidor ng bayan, no? Kasi alam natin kung ano yung mga nasa ano nila, kung ano yung pakay nila sa bansa natin, ano. Wag niyo nang anuhan po, suportahan. Eto lang po, alam na ninyo, 'di ba, mga Duterte. Alam niyo na 'yan eh. And dito sa ano ko, ayan, dito po sa thumbnail. Ayan, alam niyo na, 'di ba? Ayan yung si Xi Jinping, ano, parang puppet sila, no? Pinapagalaw sila, 'di ba? Ayan yung nasa thumbnail natin eh. Oh, may puppet ginagalaw sila ng ganun, no? Oh. Ang problema niyan, mga figure pa yun sa bansa natin, yung mga puppet ng China. Na yun ang nakakatakot. Magandang gabi po, Ma'am Makise. Ayan po, sana ano, no, malaman ng ating mga kababayan, ano. Tsaka magkaroon kayo ng lakas ng loob. Kasi yung Pilipinas, ano pa lang yan, palagong bansa yan, no. Third world pa lang tayo ngayon, pero mayroon pa tayong siguro chance na lumago yung ekonomiya. Yung Japan, wala na po. Bagsak na yung kasi yung mga bata dito, konti na. Sa atin, yung workforce natin, yung mga kabataan dyan sa atin, kasi siyempre anak ka ng maraming anak, di ba? Kaya lalago pa yun yung advantage natin pagdating sa ano, no, sa ekonomiya, no, workforce, no. Meron pa tayong pag-asa sa ekonomiya. Ang problema nga lang sa yun nga, ito yung ating gobyerno, di ba? Merong mga traidor. May mga traidor sa gobyerno natin at mga figure pa sila, no. Yung iba, karamihan naglilingkod sa ating bayan. Kuno, no. Pero hindi naman yung bayan natin yung pinaglilingkuran nila eh. Yung China, no? Pero ayan, yung pinakita ko po sa inyo na video, ewan ko lang kung ma-CPR tayo mamaya. Pero ayan po yung nagpapatunay na yung Amerika din, alam na nila doon. Yung style ng China, bulok, no? Yung propaganda style. Yung iba nga, galit kay Biden kasi, ayan, dapat kasi hindi na yan binibigyan ng boses, no, yung China, kasi alam naman nila na gagamitin lang yan yung situation na yan para pampabango sa bansa Pero nila, alam no. mo, kasalanan din ng West kung bakit yumaman ng husto ang China. Kasi lahat ng manufacturing, inasa nila doon for several decades. Tama Diba? ka, sis. Inasa nila lahat, pati raw material, lahat. Kaya ito na yung ano nila, parang Pero kailangan. ako, isa rin ako doon eh. Nung bata ako, 13 years old ako, nung sa EDSA, napunta doon sa Tiananmen Square. Tapos inano ng China, inopen yung economy nila. Nasabi ko sa isip ko, sa kalooban ko, okay to, pag makatikim na ng ganda, ng tamis ng demokrasya, ng kapitalismo, ang mga tao sa China, hindi na sila, babaguhin na nila yung sistema ng gobyerno nila. Hindi na sila, tatanggalin nila yung komunismo, di ba? Yung pala, hindi nila kayang mapatanggal yung ano nila, gobyerno, no? Yun yung kinaiba natin. Kaya tayong mga Pilipino, dapat po magkaroon tayong lakas ng loob. Ipaglaban natin yung freedom natin. Huwag tayong papaapi, huwag tayong maniniwala dyan sa mga traidor ng bayan, ano? Ipaglaban natin. Kaya nga may quotes nga, di ba? Freedom is not free. Kailangan mo ipaglaban, kailangan natin ipaglaban. Alam mo, mas parang liberal, medyo mas mag-isip yung mga tao sa medyo tabi-tabi ng gilid ng China versus yung sa Central China, sa like yung Beijing, sa Guangdong, di ba? dito sa may, hindi, mga Guangdong, dyan malapit yung probinsya ng Hong Kong, sa Hainan, mga Fujian province, yung mga gilid-gilid na yan, mga Yunnan, kasi magilid-gilid na may mga medyo liberal mag-isip yung mga yun, kasi kasi like yung example, yung mga gilid-gilid na yun, nakakahagip sila ng mga radio station na magaling sa
neighboring countries, Mm. tas yung sa Hong Kong, hindi ba Mm. expose itong mga Mm. kwentong ng ano, Mm. yung sa mga, democracy kung paano Mm. magpalakad yung ibang mga government. Mm. Kaya Pero aware sis, naman sila doon. oh, eto si Ma'am S, ano, tama yung sinasabi niya, bagsak na yan, ano. Pero ma'am, alam niyo po ba, nabasa niyo sa news dito sa Japan, si Kishida po pupunta sa Pilipinas sa November. Pupunta siya sa Pinas tapos mag-speech siya doon sa ating ano ba yun? Kokkaigin, ano ba yung tawag sa Kokkaigin? Congress ba yun sa atin? Yun ata yun eh. Congress ata magsi-speech siya doon sa Pilipinas si Kishida. Alam niyo po ma'am, meron namang chance yung Japan eh. Ang problema lang, masyadong mataas yan ng pride yung mataas yung pride ng mga Hapon, yung mga tao nila. Kung i-open lang nila yung bansa nila, no? Kagaya niyan, si Kishida, pupunta siya doon, makikipag ano siya sa atin, sa bansa natin sa Pilipinas, no? I-open niya yung Japan sa mga Pilipino. Kasi marami tayong mga kabataan diyan, kung marami sila magagawang paraan eh. Yung mga produkto nilang ginagawa doon sa China, dali nila sa Pilipinas, di ba? Oh. Kasi yung Pilipinas pareho po natin ng like-minded country natin ang itong Japan. Ang problema na sa kanila, masyado mataas yung pride. Ayaw ng gaijin. Alam niyo po siguro si Ma'am S yan eh. Kasi alam niyo yan, wala ditong kumpanya sa Japan na lumalago, no? Ng yung foreign companies na dito ginawa at dito lumago. Konti lang po, no, di ba, ma'am? Kasi mahirap makisama sa Hapon. Oh my God. Pagdating na sa business, mahirap din. Yan yung ano nila, masyado silang matataas yung pride, ayaw nila ng gaijin. Dapat ma-open yan. Pag ma-open yung Japan, no? Dapat tanggalin na yung mga ganong pag-iisip ng mga Hapon, ano? Mga racist, karamihan po sa Hapon. Alam nyo naman siguro. Karamihan po sa Hapon, yung racist po. Mas racist po sila sa ano para sa akin sa Chinese kasi alam ko mga ganun din yung mga Chinese, pero mas matindi yung mga Hapon pagdating sa race, no? Pag gaijin ka, iba na yung tingin sa'yo. Alam ko po yun eh. Kaya kailangan yung chance na lang ng Japan para lumago, kaya yung gawin nila kagaya sa Amerika. Sa Amerika may American Dream, di ba? Kahit na gaijin ka doon, pag marunong ka lang at hindi ka naman halos inaano doon eh, may chance ka. Sa Japan, kahit gaano ka pa katindi, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano pa yung diploma mo, wala silang pakialam. Pag nakita ang gaijin, hindi ka natataas sa yung rango mo. Hanggang dyan ka na lang. Kaya ako po, yung para po sa akin yung mga kababayan natin na doon sa Amerika, ano po sila, may ano pa sila, masaya pa sila, no, kaysa sa atin dito na mga gaijin dito sa Japan. Kasi tayo dito, mahirap ka na, walang Japan dream. 'Di ba? Merong American dream na yan kasi wala silang pakialam sa race mo. Kahit ano ka pa, pag marunong ka, ano ka, tataas yung rango. Dito pag gaijin, ako po. Kaya nga po, tama ka sis, Ma'am S, ano? Alam niyo naman po, matagal na rin siguro kayo dito sa Japan. Kaya, alam niyo po, no? Yun nga, ang problema po sa kanila, no? Kaya wala na. Pati nga po yung Singapore, yung economy ng Singapore tsaka Japan, naano na nila yung ceiling na sa bubong. Nasa bubong na sila, hindi na sila makalabas, no? Kaya halos yung economy nila, yung GDP nila, mga 1%, 0 o kaya minus yung percent na ng tinataas ng GDP nila, no? Kasi ano na po sila, yung first world na talaga, wala nang hindi na naabot na nila yung taas eh. Kaya pababa na lang sila, parang ganun. Yung Pilipinas, hindi pa tayo nakakaabot sa taas, kaya ang mga third pataas world pa tayo. kasi, ang explanation dyan is may room pa for growth kasi mga infrastructure, tsaka yung mga kung ano mga technology, wala pang ganitong factories na ganyan. Meron pang space
to grow Mm. kasi nga ano nga, eh, yung ibang mga Mm. infrastructure wala pa tayo, eh. Kagaya niyan Mm. India, o gano'n Mm. din meron pa silang room para na diyan Mm. sa Japan halos lahat meron na. Kung magsabi ka nuclear meron na, Mm. Si bullet train mm. meron na. Si Ma'am S pala 20 Wa years na dito. 20 years na sa Japan. Ako po dito na ako tumanda, Ma'am. Elementary hanggang ano na, dito na ako nag-aral din. Kaya alam ko po dito sa Japan, kasi kasama ko mga Hapon sa eskwela hanggang graduate. Kaya retired na pala si Ma'am. Oo. 'Di ba, Ma'am, Sabi alam sabi nyo, ni Al si Ma'am S kasi ano siya, babae, pero iba po sa amin kasi lalaki ako. Yun iba yung ano sa amin. Iba yung ng mga Hapon, alam nyo naman siguro. Kahit graduate ka, kahit may diploma ka, pag ako ayaw ko pinapakita ko talaga ano ako Pilipino. Wala akong pakialam. Pero nararamdaman ko simula pa nung nag-aaral ako, pag malaman kang gaijin, iba na yung tingin sa'yo. Yun yung problema ng Japan. Kaya ako para sa akin kung racist man yung mga Chinese, mas racist yung Hapon. Yun, yung mga Chinese na yan, pag okay ka sa business, kahit sino ka, okay basta pera. Yun yung, basta kikita sila sa'yo. Yung mga Hapon hindi. Inaano nila, priority nila yung pagkatao mo or yung race mo. Ganun yung mga Hapon. At ako po nagsasabi kasi alam ko na dito ako nag-aral, dito na ako tumanda. Ang problema lang nga sa Chinese, yun sa China ngayon yung hindi nila mapalitan yung sistema ng gobyerno nila, kaya ganyan 'di ba, komunista. Yun yung problema. Kagaya din ng Russia. Yun po. Kung mapalitan nila na yan ng democratic na na gobyerno. Hindi siguro pwede na mag-business sa kanila, 'di ba? Kasi mga business minded naman kasi mga Chinese. Hindi halos sila sa race pero ewan lang natin. Actually, South Korea ang mas malala doon sa nila, yung population growth. Mas malala pa sa Japan. Wala konti na lang doon. Sa atin kasi mahihilig yung mga yung mga Pilipino, siyempre mahilig. Ang daming anak. Kaya May siguro factory pa rin dito ng babies. May factory pa rin. Kaya buhay pa rin yung yung susunod na kasi may workforce pa rin tayo. Ang yung problema yung workforce, yun. mga problema dyan pagka overtime, mga sabihin natin 1 dekada, 2 dekada, pag nagre-retire na yung iba, tapos walang mga bagong papasok. Yun ang mahirap. Yun yung problema. Kaya dito yung pension, dito namumroblema yung mga Hapon kasi konti na lang ng mga kabataan konti na lang nagbabayad ng pension, no? Maraming matatanda, saan kukuha ng pondo nun? Kaya pinababaan nila yung ng bayad sa mga matatandang pension. Yun yung nakakatakot. Pag konti na lang yung mga kabataan at mas marami na yung mga matatanda, yun yung wala na magbabayad. Yun yung problema. Yung Pilipinas, marami pang bata. Ang lang natin, ang problema lang yan, di ba? Energy. No? Sana nga matuloy yung nuclear. Di ba? Yun lang. Energy. Tapos yung wala dong made in the Philippines, walang ginagawa dyan ng mga produkto sa bansa natin. Mahilig kasi tayo sa sa imported, di ba? Ayan, nakikita yan ng mga analyst, Kaya etong China na to na naobserbahan ko, ayaw nilang magpatalo sa Pilipinas pagdating sa Asia, no? Gusto nila tayong ihiwalay sa Amerika, no? Hindi niyo po ba napapansin? Gumagawa ng paraan yung China para yung Pilipinas mahiwalay, tayo sa Amerika, no? Ito yung ginagamit nila diyan, yung mga Duterte. Yan binabago yung kinakalat nila yung narrative ng China sa Pilipinas, Ayan yung mga yan. Tingnan nyo, binangga na yung ating barko. Wala pa rin nagpapahayag sa kanila, di po ba? Na kontra ng China, wala
Mm. Tama yan si Ma'am, 'di ba Ma'am? Ma'am S. Tapos ano po kasi sa atin yung pinaka nakakatakot dun yung healthcare system natin, ano, ang mahal pag magkasakit ka doon, patay. Ubus lahat ng mga naipon mo. Pupunta lang sa ospital. Yung ano sa atin welfare, ano yung healthcare system din, yung mga ganun sa atin, ano. Pwede na po kayo, ma'am, 'di ba, pag magre-retire kayo, yung nengkin niyo na lang, yung nakukuha niyong pension dito, pwede niyo makuha sa Pilipinas. Yun na lang yung malaki na rin po yun, 'di ba? Kaya lang ang problema sa atin, pag ma-hospital ka, di yari ka na. Wala na, ubos lahat ng kahit na pension mo, ubos yan sa hospital siguro. Oh. Yun lang yung nakakatakot sa atin. Kung sana ma-resolve nila yung healthcare system natin, yung welfare sa Pilipinas. Healthcare na lang po. Kasi yung PhilHealth, dapat gawin yung PhilHealth nila, dapat gawin sana nila yung kagaya dito sa Japan, ano? Dito sa Japan, 70% sagot ng gobyerno, 30% lang yung sa tao, ano, na babayaran niya pagdating sa hospital, na pag may PhilHealth. Sa atin hindi, baliktad pala sa atin eh. 70% yung babayaran mo, tapos yung sa gobyerno 30% lang. Ganun sa atin. Tapos po yung ano natin, yung PhilHealth ngayon, 'di ba? Meron pala nakalaang pondo yan, taon-taon binibigyan ng pondo ng gobyerno, no? Iba pa pala yung siyempre pag nagbabayad yung mga tao, nagbabayad ng PhilHealth, 'di ba? Buwan-buwan. Iba pa 'yon, ano? Dapat pinapalago nila 'yon. Yun na lang yung dapat yung pantutos nila sa mga tao, 'di ba? Sa mga member. Pero iba pa pala, meron pa pala nakalaan na budget 'yon na kumukuha taon-taon, kumukubra yung PhilHealth ng pondo sa gobyerno, no? Parang iba po, no, kasi marami halimbawa, marami nagbabayad ng PhilHealth. Yun na lang dapat yung pinapalago nila, 'di ba? Pero iba pa pala. Meron pa pala silang may pondo pa nakukuha sa gobyerno. Tax natin yun maliban pa sa kinukuha nila sa mga member nila na pera, meron pa silang pondo sa gobyerno. Parang iba po, no? Dito sa Japan, wala na naman, pinapalago lang nila yung nakukuha nilang pera doon sa sa mga members, no? Pinapalago nila yun. Tapos yun yung pantutos nila pag may hospital, di ba? Sa atin doble. Meron pang pondo galing gobyerno, tapos meron pa silang pinapalago. Kasi nagbabayad tayo yung mga members ng PhilHealth, Sana pupunta. Monthly Ba't parang may income kulang? sila. Monthly may income ang PhilHealth dahil dun sa mga membership na binabayad. Kukubra nila. Di ba hindi naman lahat sabay-sabay nagkakasakit, di ba? Meron naman may mga kabataan nagbabayad na nagbabayad. Bakit may pondo pa sila sa ilang billion yun? Nakita ko dito ilang billion yung pondo galing gobyerno, galing sa kaban ng bayan. Taon-taon yun. Para saan yun? Di ba? Nagbabayad naman sa kanila yung mga members. Ba't meron pa kukubra pa sila sa gobyerno ng pera, ng pondo? Tama si Ma'am S, pero kung medyo malaki yung ningkin mo and in good health ka naman, pwede ka na mabuhay. Opo, kaya lang nakakatakot mo, di ba? Kasi pag matanda ka na, kailangan malapit ka sa ospital, tapos hindi mo alam kung ano mangyayari, palagi kang suki ka na doon sa ospital pag matanda na kaya pag palagi ka po nandoon, pero pag in good health ka, Bayad yun na na lang ng additional na health plan, yung health insurance. Babayad ka na lang ng hiwalay kung ganyan. Kung ganyan, no? Pero mandatory ba sa atin yung PhilHealth? Lahat ng tao kailangan pumasok? Kasi dito yung Autocalpas yan. dito sa Japan kasi, kahit na di ba, wala kang trabaho, magbabayad ka pa rin ng kukuminhukin, yung parang PhilHealth. Mandatory, parang
Kahit wala kang trabaho, darating sa yung resibo. Kailangan mong bayaran. Parang ganun. Pero maayos yung pamalakad nila dito. Ayun lang yung maganda. Yung problema sa atin, ayan, parang yung mga ano pa doon, yung PhilHealth pa, yung hindi nakakabayad sa ospital, di ba? PhilHealth hindi nakakabayad sa ospital, may utang sa, ano ba yun? Gobyerno may utang sa ospital. Hindi, dito sa Japan, hindi po maaari yun, ano? Pag may utang yung gobyerno sa mga ospital. Yung PhilHealth po, dapat gawin niya 70-30, kagaya di sa Japan, o kaya 80-20. Di ba? Para magaan yung mga, mga bayaran ng ating mga kababayan pag nagkasakit. Kasi yun po yung pinaka-delikado sa atin at pinaka-pangit. Kasi halimbawa, magkasakit yung ating mga kababayan dyan, sayang yung mga, halimbawa, may mga talent sila, may mga doktor, mga kung mga lawyer, yung importante sa lipunan na tao magkasakit, wala nang papasok na pera sa kanila, parang hindi maasikasong mabuti, mamamatay na lang, no? Marami sa ating mga ganun na tao pag sayang po, no? Na tao, ating mga kababayan na mga importante talaga, mga talent, dahil lang dyan sa ating health system na yan. Health system natin bulok, Pinakamahal nata yan sa Asia, Sa buong Asia yung ating hospital dyan sa Pilipinas, no? Kailangan maanohan po yan, siguro pag ma-resolve yan, masolusyonan ang problema na yan ng healthcare natin sa bansa natin. Siguro pag malusog ang tao, makakatrabaho, no? Marami pong magagawa at lalago yung ating ekonomiya pag malulusog ang mga tao. Hindi po ba? Kinukurap yun po, ma'am. Yung problema natin, no? Mga kurap lahat simula sa barangay captain. Wala po ngayon si Sir G, siya nakakaalam niyang mga kurap na yan diyan sa atin, marami silang mga racket sa bansa natin, yung mga nakaupo sa gobyerno, kanya-kanya silang racket sa nila, ginagamit yung nila, posisyon sa gobyerno. Yun yung problema ng Pilipinas. Sana mayaman tayo, hindi tayo, marami sa atin sigurong hindi naghihirap na ating mga kababayan, pag matino ang ating gobyerno, walang kurakot. Siguro talo pa natin yung Japan sa Asia, Ano po sa paningin nyo? Puro tama po si sa Lady Bird. Puro kurap kasi sa bansa natin, kung hindi siguro kurap, dapat po kasi di ba, healthcare system natin maayos kung hindi kinukurap yung mga kalsada, yung mga tulay, di ba, yung mga transportation, yung yung public transportation magaganda. Maraming dapat doon napupunta yung mga pera ng pondo ng bayan, di ba? Hindi sa mga bulsa ng mga tao, di ba? Binabarat nila, di ba? Mga tulay, mga kalsada, binabarat, kanya-kanyang kurakot. Siguro talo pa natin yung Japan, siguro. Kung walang kurap na yan. Etong China, sana po ating gobyerno mag-focus sa sa ekonomiya. Kasi etong China naman, huwag tayong matakot, wala na yan. Pabagsak na yan. Pabagsak na yung China, nananakot na lang yan. Pa-epal na lang yan, na lang para mapansin sila, di ba? Pero wala na yan. Lubog na po yung China na yan. Tama yung wag na tayong umasa. Sa Japan na lang tayo humingi ng ng pondo, 'di ba? Mangutang, mura pa yung tubo. Kaysa sa tubo diyan sa China, tapos hawakan ka pa sa liig. No? Hindi Kaya na dapat lang tayo Chinese mafia o di kaya Yakuza. Hindi sis, dapat doon na lang tayo sa dito sa Japan, doon kumuha ng pondo sa mga proyekto diyan natin, 'di ba? Mag-loan, 'di ba? Mas mura yung tubo kaysa sa China daw, 2% sa China. Yun yung problema. At saka pa nga daw,
Eto nga sa next month pupunta diyan sa Pilipinas si Kishida. Magtatalumpati po siya sa ating kongreso. Kokkay ba yung kongreso? Ano ba yung kokkay? Alam niyo po ba, ma'am? Yes. Hindi ko alam sa Tagalog yung kokkay. Kokkay, sabi ng nakita ko sa news dito sa Japan, ang kokkay daw po ng Pilipinas. Hindi ko alam sa Tagalog. Doon daw siya magtatalumpati. First time ng Prime Minister ng Japan na magtalumpati sa ating kongreso. Kokkay yung dito tawag nila sa Japanese. Kongreso ata yung tawag doon sa atin. First time ng Prime Minister ng Japan magtatalumpati dyan sa ating kongreso. At sana bumunga po at magkaroon ng ma-open yung Japan sa mga Pilipino. Siguro yun din, marami tayong workforce, di ba? I-open nila yung Japan. Pupuntahin yung ating mga kabataan dyan, dito magtrabaho. Tapos yung mga produkto ay dyan din gawin sa Pilipinas, para wag na doon sa tama ka sis. Ang galing ni sis best friend to. Kokkay. Nakuha niya yung kanji. Galing First time yan na magtatalumpati sa harapan ng ating kokkay yung Prime Minister ng Japan. Kaya siguro kung ano yung pag-uusapan nila doon is maganda po para sa bansa natin. Huwag na tayong tumingin sa China. Sa Japan na lang, sa iba, sa US. Ito lang mga Duterte po kasi na to, yun yung marami kasing doon sa Davao ata, Chinese. No? Bulok nga, di ba? Palubog na yung tandaan nyo po dapat malaman nyo, bagsak na yung China. Huwag na kayong maniwala sa mga pinagsasabi niyan. Ayan, nagsushow na nga di ba? Nagsushow na sila para ngayon andun sa tunay yan, pumunta doon si Wang Yi sa US kasi nagmamakaawa na sila, kausapin nyo naman yung aming presidente. Kausapin nyo si Xi Jinping. Sa tunay sila yung nagmamakaawa sa US Kasi wala nang trabaho doon wala nang nag-o-order doon sa mga factory nila. Wala na nag-order na mga West na kumpanya, walang trabaho mga tao doon sa China, dapat alam po ninyo. Kung ano yung ipagsabi ng mga Duterte na yan na parang pabanguhin yung China, hindi po totoo yan. Bagsak na yung China. Ang problema lang kasi yung Japan din, marami nag-invest doon sa China, nadadama yung pati Japan. Kaya ayan siguro yung gumagawa na ng paraan yung Japan para hindi na umasa sa China. Ma'am Makisi, alam niyo naman po siguro, 'di ba, yung Mitsubishi car. Na doon, nag-withdraw na doon sa China. Umalis na, 'di ba? Yun yung ang laki-laking kumpanya noon. Umalis na doon sa China. Sana ilagay sa Pilipinas, Sana madaliin ni Marcos yung yung nuclear power na yan, Kasi mahal yung kuryente sa atin, Mahirap po pag yung power mo pag may factory, mahal yung kuryente, ay malulugi ka. Mahal sa atin kasi kuryente. Dapat magawa niya na, mahikayat niya na yung nuclear power plant na yan na kumpanya na gagawa sa Pilipinas, maayos na yung dapat ayusin. At importante po yung power para lumago yung ekonomiya ng bansa natin. Enerhiya. Kailangan yan, yun nga, yung nuclear power. Hindi po ako mga Marcos pero yan yung mga hakbang na dapat gawin para umunlad ang ating ekonomiya sa ating bansa. At alam ko, naiinggit yung China. Kasi alam naman nila, karamihan ng mga bansa na yung mga economist, alam nila yung mayroong potential yung Pilipinas na maging malago ang ekonomiya, kasi marami tayong yung workforce na natin, di ba? Yun yung
Mm. Oo. Oo, tama nga po, ano. Tinatakot nila, 'di ba? Pero hindi ano po 'yan, ma'am, kasi yung China, yung pareho po sila kasing gumagamit ng kanji, 'di ba? Madali sila ano to, communicate sa mga Hapon. Magsusulat lang sila, alam na eh. Eh sa atin eh, mahirap, tsaka mahal pa kuryente sa Pilipinas. Oh, sinabihan din ako nung dati, tsaka nung ano ko, dapat magtatayo kami ng branch diyan sa Pilipinas, ano, ng aming sa kumpanya. Ngayon pinupus ko po. Pero sinabi sa akin ano raw, buso daw diyan sa Pilipinas. Hindi mo alam kung ano yung mga makina nyo tatanggalan ng ano to ng mga puwesa, tapos babalik sa inyo. Oh, hindi mo alam na may tanggal na palang parts ng halimbawa makina nyo, no? Kaya ayaw. Natatakot nga, di ba? Pero nga meron na diyan. Diyan sa Cebu. Kaya lang ano, dapat kasi pinupus eh. Tapos sana nga po ano, yung ugnayan ng Japan at saka yung Pilipinas is mapalakas pa, no. At dapat diyan ilagay ng mga kumpanya ng Japan ang production center nila sa Pilipinas, ano, para dumami yung trabaho doon sa atin ng mga kababayan natin. Kasi pag may mga trabaho tao, siguro hindi naman yan mababawasan yung krimen pag may trabaho. Yun lang po eh. Sana mag-focus si Marcos diyan sa sa ekonomiya ng Pilipinas, ano. At saka yung ating gobyerno, hindi po ako maka-Marcos Pero yung mga hakbang po kasi dapat gawin niya, tama naman. Ayan, energy, di ba? Yung para sa kabuuan ng bansa natin, yun yung dapat, kahit sino pa maging presidente, yung unahin, energy, yan yung health care system ng Pilipinas, no, yung ating transportation, no, kasi alam na nila yan. Kasi yung China naman po yan, hindi yan titirahin yung Pilipinas. Takot lang yan sa US. Inunahan na sila eh. Tsaka wag po kayo maniniwala sa mga traidor natin dyan, traidor ng ating bansa, Kasi ano lang yun, narrative ng China lang yun. Yung pinapaproject sa kanila, no? Para pabanguhin yung ang imahe ng China sa ating bansa at sa mundo, no? Yun yung problema. Tingnan po kaya natin yung yung news ng pangyayari diyan sa bansa natin, ano. Ayan, Ito yung aking corner, yung ano po kung ano nangyayari diyan sa bansa natin, yung bibigay po ako ng komentaryo, no? Ito 6.3K caps ready to secure. BSKE in Caraga. Yung barangay no, voting. Sis, andyan ka pa ba? Ito Hindi kasing dito ako nagbabasa lang ako ng data. yung Bangsamoro Regional Police. Iba ba yung natin dyan sa hindi sakop ng gobyerno natin dyan? Autonomous region yan. Yung Bangsamoro? Ibig sabihin may sarili silang government within a government. Ganon sila. Ano yun? Hindi pwede makailam yung ating mga yung gobyerno natin? Oo. Ano yun? Kasi government within autonomous region sila. May sarili silang pamamahala nila doon. Pero yan democratic, di ba? Democratic. Parang parang kunwari may tao na doon nasa isang sulok. May sarili siyang mundo niya doon. Parang ganyan yan. Autonomous region yan. Tsaka ARMM. Hindi na napapalitan yung leader nila? Hindi binoboto? Walang botohan? Sila na. Sila. Pero ayan Bangsamoro Regional Police Military all set for may botohan. Okay lang, wag lang silang gagawa dyan sa atin ng yung Sharia law ba na? Ano yun, sa yung
Ano ginagawa ng law ng ng mga Taliban? Yung mga Muslim. Oo. Yun daw yung gusto nilang law sa bansa nila, di ba? Yung Taliban, yung Sharia law ba na yun? Hindi naman siguro ganyan yung ating yung bangsang moro natin, di ba? Okay lang basta democratic ano lang. Hindi yung kagaya ng Sharia law nila sinasabi na yun ng Taliban. Dangerous po yan. Ayan US willing to fight China on Philippines behalf, says Biden. Di ba? Alam na nga, inunahan na nga sila Wang Yi. Bago sila. Alam na yung mga moves nila eh. Gusto lang yung imahe nila pabanguhin, pagandahin parang pupunta doon sa US. Pero may mga halong yung propaganda, di ba? Ano to? Internet Gaming License Hub. Ano to sis? Ito. Nasa Rappler. Internet Gaming License Hub raided. Na-raid. Oo, kung ano yan, mga Pogo yan eh. Pogo. Ayun, Chinese yan, Nagsagutan na nga bigla kadami yan eh. Yan na Oo, kasi yung Pogo, kung mag-offshore gaming sila, supposedly, diba doon sila sa Pagcor, hihingi ng mga lisensya. May ano din yan, hanapin mo yung ano niyan, yung parang nagkaroon ng issue yan noon kasi hindi naman na-collect ng government yung supposed tax nila, pero nabigyan ng lisensya yung iba. Kasi iba yung lisensya, iba din yung taxes. Ito, Duterte kaya yan, to. iba dyan, fly-by-night yan. Mga fly-by-night. Duterte naglagay na ito dyan sa atin, Pogo na yan, diba? Duterte, China connection to, diba? Connection ni Duterte to sa China eh. Dapat tanggalin na yung Pogo na yun. Nagkakalat lang ng lagim dyan sa bansa natin tong Pogo na to eh. Diba, bawal yan sa China yung sugal, diba? Dinala sa Pinas. Kanataduhan, diba? Diyan, edi yung mga masasamang tao dun sa China mapupunta sa Pilipinas. Pinayagan ni Duterte yan. Ayun kasi masama rin ata siyang tao eh. Ayun yung problema natin, Rasco. Ano to? Deputy Rasco. Sa Cebu to, Palawan. Ito bang, di ba ito Manila Bulletin? Ano ba to ba? Pwede ka magbayad tapos kahit na ano yung gusto mong ipanyo sa kanila, okay, di ba? Bayaran mo lang yun. Di ba sis, yung Manila Bulletin? Kahit sino pwede magbayad. Meron kasing ibang mga paid na mga article na sinasalpak sa newspaper yung iba. May mga paid article talaga. Pero merong mga maliliit na print na nilalagay na this is a paid article by the ganito-ganito. Kasi paminsan yung Chinese Embassy nagpapa-PR. Nakikita mo isang buong page yan. Buong PR ng parang propaganda. Pwede, basta bayaran mo lang sila. Article siya. Basta bayaran mo lang sila. Kahit sino, di ba? Parang PR. Ay, nako. Ano to? Ito, seaweeds daw. Ano to? DA exploring seaweeds potential as cost-efficient animal fodder. Ano yun? Ito, Philippine government to eh. Naglalagay din ng news sa Google. Yung Philippine government. Ito palagi ko nakikita to dyan sa Mindanao, Palagi pagdating ng eleksyon, may patayan, Patayan sila sa pwesto sa gobyerno, eh. Ayun, IED Blast, Maguindanao del Sur. Palagi na lang patayan. Tama, ang tanda na rin talaga ng median age ng Japan, 40 mahigit na. Yung ano? Yung median age ng population ng Japan, grabe, 48. Ganyan na nagugurang yung mga tao dyan. Matanda Wala na rin talagang ako. bata. Hindi
sa gano'n yung Yung median age niya. average. Kasi ang tingnan mo yung age ng Pilipinas as of 2025 is 25.5 Years old? years old. Ibig sabihin marami pang baby. Oo, Pero maraming yan, bata kung sa atin. ganyan nakataas, Oo. grabe. Oo, kaya nga, ay 40 matatanda. something mahigit na. Mm. Puro matatanda na, matanda pa dun Oo, sa second na sila pinakagurang gurang. Saan yung pinaka number na 1? median age. Sa G7, teka check. Baka South Korea ata, no? South Korea ba? Kaya dapat yung mga kababayan natin wag mawalan ng pag-asa, no? Kasi yung pagdating sa ekonomiya, lalago yung bansa natin, ano? Kasi maraming bata. Ang problema na lang gobyerno natin. Yung gobyerno yung problema sa atin. Kurakot. Karamihan kurakot. O, hindi na inisip yung ikaganda ng bansa natin. Iniisip lang nila yung mga sarili nila kung paano yumaman, di ba? Ano yung tapos kung paano, kampihan lang sila eh. Kaya nga yung sa ating government for government only. Government employees only. Para mga ganun. Para lang sa kanila yung gobyerno, hindi para sa mga Pilipino. Di po ba? Ayun yung problema natin. Sa ngayon pala Monaco. Monaco ang meron pinaka highest na median age 55. Sumunod na lang ang Japan. Monaco, yung mga mayayaman nyo sa Monaco. Sumunod yun siya. Edi ano? Ano sabi ni sis Lady Bird? Pag pipili ay lesser evil versus very evil, then wag ka na mamili. Yun pala yun. Yun yung export. Wala na. Saan ka mo export? Ayaw nun. Ito yung worst Worst may soon be over for Asian plus 3 exports. Karamihan po kasi naman ng bansa, doon nila sa Amerika, sa Europe, doon nila ina-export yung mga produkto. Yung Japan, nagpayaman din dyan kasi, di ba, mga kotse, ina-export nila doon sa Europe, tsaka doon sa Amerika. Doon sila kumikita, kaya unbalance nga po yung trade, di ba? Ngayon, pag inayawan na sila, wala na. Yung kagaya ng China, tsaka yung Japan, inayawan. Gumawa ng maraming rules para mabalance yung yung trade na kasi ang daya papatungan ba naman ng maraming tax pag mag-import sila dito sa Japan ng kotse ng mga Amerika o kaya yung mga pagkain, yung mga karne. Tapos yung kotse nila doon halos walang tax doon, hindi pinapatungan sa Amerika tsaka sa Europe. Di ang balance po, di ba? Unfair. Yung unfair na trade, hindi po pwede yan. Ngayon, nalaman na, nahalata na sila ng Amerika. Ano sila, siniswerte, di ba? Dapat balance nga Give and take, di ba? Sayang sana nandito si Sir Gis, sarap ko. Kakausapin yung tungkol sa mga armas. Tora bang. Yung armas. Wala tayong magawa Wala si Sir Gis. Walang naniniwala. Tama. Ito na. Babalik na naman ako sa ating walang naniniwala na po sa China. Kaya yung mga trader dyan, yung mga natin dyan sa bansa natin, wag na kayong mag-aksaya ng laway nyo. Kahit ano pa po sabihin nyo, wala nang maniniwala sa inyo. Sa mga gusto nyo ikalat na narrative ng China, sa Pilipinas. Alam na po natin, di ba? Alam na natin, pati nga mga kano, alam na kung ano yung style ng China. Anong oras na ba? Ay, mag-11 na. Sis, tapusin na natin to. Baka ka na.
Wala rin si Sir Natutulog na Gis. rin naman ako. Matutulog. May Ah, itsura pero ng pero dagao. dapat eto kasi importante po to, dapat malaman ng ating mga kababayan ano na para wag na nilang paniwalaan yung mga nagkakalat ng ano na yan, ng narrative ng China diyan sa bansa natin, yung alam niyo no, mga Duterte at galamay nila. Yun lang naman yun. Huwag kayong maniwala diyan. Gusto nila i-project mabango yung China, no, maganda, kaibigan ng Pilipinas. Huwag kayong maniwala diyan, wala namang kaibigan. Binabangga yung ano mo, barko ng Coast Guard nyo, di ba? Nakikialam sa bansa natin. Walang ganyang kaibigan. At tsaka tandaan nyo po yung China gumagawa ng paraan para mahiwalay tayo sa US. Huwag kayong maniwala. Iba yung mga ano nila, mentalidad nila. Mentalidad nila yung mga komunista, yung Russia tsaka China, pareho yun. Parang ganun ano. Tayo dito tayo sa demokrasya. Demokrasya yung Pilipinas, hindi yan ano kahit ano pa pag pinipilitan nilang pabanguhin yung imahe ng China, bulok na po eh. Mabaho na. Kaya wag lang tayo magpapaniwala. Demokrasya ang Pilipinas. Kahit na sabihin pa tayong NPA, demokrasya tayo. Ire-red tag, baliktad eh. Tayo nire-red tag ng mga komunista, di ba? Ng mga totoong maka-China. Sira-tuktok na itong mga to na to eh. Bakit tayong i-red tag? Sila nga yung maka-China eh. Di ba? Yun yung totoong komunista eh. Gagawin pa tayong NPA. Yung demokrasya nga. Gusto natin demokrasya. Demokrasya ang Pilipinas. Yun lang po ano. Maraming salamat po sa mga nagpunta, si Sir Al Olalia, sis best friend, Ma'am S. Makise, tapos si sis Lady Bird. Ano pa ba nandito? Ayun lang ata sila. Wala pa si Sir Gis eh. Undas ata sa atin dyan. Ano ba yun? Undas. Si Sir KB tsaka si Sir Al Pachinko. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat.